Malaki raw ang pinsalang idinudulot sa kalikasan ng malalaking minahan sa bansa. Partikular na raw yung mga galing sa Canada. Kaya ang ilang grupo nang alambag sa Canadian Embassy sakto bago dumating sa ating bansa, si Canadian Prime Minister Stephen Harper. May ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria? Kasi ilang oras nga bago dumating sa bansa si Canadian Prime Minister Stephen Harper, isang kilos protesta ang isinagawa ng iba't ibang advocacy group sa harap ng Canadian Embassy sa Makati para kondenahin ang di umano'y patuloy na pagwasak sa kalikasan ng mining corporations mula sa naturang bansa. Ayon kay Leon Dulce, Campaign Officer ng Kalikasan People's Network for the Environment, hindi pwedeng kalimutan ang pagkasira ng Boac River sa Marinduque dahil sa pagkatapon dito ng 1.6 million metric tons ng toxic mine tailings mula sa Copper Mining Corporation. Bukod sa masamang epekto sa kalikasan, kabi-kabilang human rights violation na rin daw ang naitala laban sa iba pang mining corporation gaya ng kaso ng frustrated murder laban sa isang tribal chieftain at pagpapaali sa mga katutubo sa kanilang ancestral domain. Dagdag pa sa reklamo, Rafi, ang pagsasara ng maliliit na mining businesses sa bansa na siyang dapat prioridad ng pamahalaan. Sa kasamaang palad, ayon kina Dulce, pikit mata ang gobyerno sa lumalalang epekto ng pagmimina sa bansa dahil naniniwala raw ito na makabubuti ang negosyo sa ekonomiya. Pero kung susumahin ang lahat ng naapektuhan, nararapat lang daw na i-pull out na ang mga mining corporation na ito. Sa ngayon, nagpadala na raw ang grupong kalikasan ng pahintulot na magkaroon ng dialogo kay Prime Minister Harper para mapag-usapan ang kanilang hinaing. Samantala, pinaigting naman ang seguridad sa labas ng Canadian Embassy kasabay ng kilos protesta na naging mapayapa naman at nagtagal lamang ng ilang minuto. At yan muna ang latest mula sa Makati. Rafi? Maraming salamat, Victoria Tulad.